Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Nicholas Esber, galing sa GMA-CBN Channel 27. Nandito po tayo sa Ayala Triangle para tanungin ang ating mga mamamayang Pilipino tungkol sa mga kaganapan sa ating bansa. Tara! For me kasi, it's okay lang naman talaga mag-bayad ng tax. Kasi para sa akin, di ba, too much naman yung income niya. Saka we as Filipino, we are responsible to give tax. Para din naman yung sa benefit ng government. So, sa issue ng pork barrel, isang mahalaga at napakalaking issue nito. Siguro, ito yung magmumulat hindi lang sa mamamayang Pilipino, kundi pati na rin sa buong government system. Na kung paano ba dapat natin ilagay sa tama yung binabayaran natin mga buwis. Kasi nga, katulad nga nangyayari sa issue ngayon, parang hindi natin malaman kung saan napupunta, o kung napupunta ba talaga sa tama yung mga binabayaran natin buwis. So, nalalaman natin sa isyong ito na may mga paraan talaga para, may paraan talaga yung masasamang loob kung paano nila magagawa ng paraan para makuha nila yung gusto nila. So, napakalaki yun. Kasi lahat naman tayo, kahit sabihin natin kayo, mga kabataan, sabihin natin hindi pa kayo nagtatrabaho, hindi pa kayo kinakaltasan ng buwis, pero sa bawat binibili nyo mga bagay kung saan man, sa fast food, sa mga services na kinukuha nyo, may kasamang tax yun, 12% tax, which is kasama sa binabayaran nyo. So meaning, hindi lang trabahador, hindi lang mayayaman, hindi lang mga may trabaho ang kailangan makailam sa isyong to, kundi lahat tayo, kasi lahat tayo nagbabayad ng tax. Hindi lang ganun ka, hindi lang natin masyadong ramdam, pero malaking bagay yung 12% na kinakaltas or nadadagdag sa mga binabayaran natin dahil sa tax. Kaya dapat mapunta ito sa mga tamang proyekto ng gobyerno. So, pagdating ng relief efforts from foreign aid, so nakita natin kung gaano karami yung foreign aid na dumating sa atin. From financial to goods sa services na binigay nila sa mga kababayan nating naapektuhan ng bagyong Yolanda sa Visayas. Makikita naman natin na kahit pa paano naman, ginagawa naman ng gobyerno yung best nila para may hatid ng ayos sa mga kababayan natin yung relief. Pero sa tingin ko, masyado lang tayo napofocus sa Tacloban, sa Ormoc, pero hindi natin nakikita yung iba pang bayan na nasalanta rin naman ng bagyo. So, though siguro malaking epekto ang nangyari sa Tacloban at sa Ormoc, pero sa ibang bayan malaki din yung naging epekto nun. So tingin ko kailangan mas surveillance pa ng gobyerno yung damage sa lahat ng bayan or sa lahat na naapektuhan ng bagyong Yolanda. Kasi para mas ma-deliver ng ayos yung goods and relief ng government. So, since sa dami ng efforts na dumagsa sa atin, kailangan ma-handle ng ayos ng gobyerno yun. Kasi kung makikita natin sa mga social media sites, may lumalabas na parang inaabuso yung mga relief efforts from other countries wherein pinapalitan ng, kung ba pinupolitika nila, nilalagyan pa ng mga pangalan ng politiko, tapos sinasalin-salin pa para lang maka-credit yung ibang ahensya ng gobyerno, which is tingin kong mali. Ang mas mahalaga dito is yung maabutan ng tulong yung mga nangangailangan kaysa yung kung sinong ahensya pa yung dapat kilalanin o pasalamatan sa mga relief efforts na to. So, tingin ko may konti pang kulang sa pagkahandle ng gobyerno sa mga nasalanta ng bagyo. Well, yung current state of affairs, siguro ang ibig nyo sabihin, tatlong bagay, tatlong aspeto.
Una sa politika, pangalawa yung social aspect, pangatlo yung economic aspect, no? Sa political aspect, may perception na merong political stability dahil kahit na medyo nabawasan ang popularidad ni Ginoong Noynoy Aquino, mataas pa rin ang pagtitiwala sa kanya ng mga tao. Bagamat maraming problema kagaya ng earthquake sa Bohol at saka ng tinatawag nating Yolanda effect sa kalakihan ng Visayas, ang sitwasyon ay ang presidente ay nasa tamang posisyon at siya ang may control sa gobyerno. So sa kabuuan, ang perception ay nananatiling matino ang gobyerno, nananatili ang sistema ng pamahalaan, at patuloy pa rin tayo na mayroong maayos na pamahalaan sangayon sa konstitusyon na ipinatutupad sa bansa. Siyempre, lagi namang may problema, lagi namang may mga ayaw at may gusto. Pero si Noynoy nasa tamang sitwasyon pa rin. Economically, well, sabi nila mas mataas daw ang pag-unlad ng mga Pilipino ngayon. Mas tinatanggap ang ekonomiya sa ibang bansa, kaya siguro marahil mas maraming investors na pumupunta sa Pilipinas. Ang pinaka-problema lang, nararamdaman ba ito ng mga maliliit na tao sa lipunan? Siguro ito yung higit na dapat bigyang pansin. Kasi lagi namang ganon. Tandaan natin, maski na sa unparte ng mundo, sinasabi nila, 1% lamang ng, ang 1% ng halos lahat ng tao sa mundo ay nagmamayari ng mas mahigit sa 90% ng lahat ng kayamanan. So kakaunti. Lalo na sa Pilipinas, hindi natin gaano nararamdaman ang epekto nito sa mga maliliit. Sa society naman, sa lipunan mismo, hindi naman talaga gaano nagbago ang Pilipinas mula pa noon hanggang ngayon. Ganun pa rin, patuloy pa rin ang infrastructure program pagka may eleksyon, pagkatapos may hintupan samantala. Pero isang masasabi mo, mas marami ng pagbabago na naisagawa. Yun nga lang medyo naantala dahil may mga sakuna. Pero kung titingnan mo yung Maynila, yung Makati at yung iba pang metropolitan areas, mas naging maunlad na sila sa kasalukuyang panahon. Mas dumami na ang ginawang serbisyo na makakatulong sa tao. No? Ngayon, siyempre sa kalagitnaan nito, yung kabalintunaan ng lahat ng bagay, laging may problema pa rin yung tinatawag nating urban centers at saka yung mga probinsya. Lagi pa rin mas mamunlad yung urban kaysa dun sa mga probinsya. Siguro marahil mas maganda na talagang bigyan pa rin ng pansin yung mga local areas para mas magpatuloy sila ng pagunlad. Nang sa gayon, yung mga tao mananatili doon, hindi pupunta sa Maynila. So, ganun yung idea. So, palagay ko, ganyan yung sitwasyon natin ngayon. No? In an overall aspect, no, sa pangkalahatang pagtingin. Salamat, sir. Salamat din.